Hirap makabili ngayon ng puting sibuyas sa mga palengke pero may nagbebenta raw nito online. Nagbabala na ang Department of Agriculture na huwag bilhin yan dahil illegal at pakadelikado sa kalusugan. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Department of Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista. Magandang umaga, Yusek Evangelista. Magandang umaga, ma'am. Magandang umaga po sa lahat ng inyong taga-subaybay. Asek, bakit ho illegal at delikado sa kalusugan yung pagbili ng puting sibuyas online? Ako, baka sabihin paano naman delikado dahil lang online? Kasi ma'am, no, yung puting sibuyas na naririto ngayon sa bansa, yan po ay smuggled. Wala po kasing importation permit na ni-release ang ating Bureau of Plant Industry. So ang ibig sabihin po niyan, hindi po dumaan sa food safety protocols. Yung mga white onions na yan na binibenta sa palengke, binibenta online. Kaya nagko-confiscate nga po ang ating BPI dahil hindi po ito safe if it did not pass food safety protocol. Maaari bang matrace yung mga nagbebenta nito at ano ang maaari mga parusa na pwede nilang harapin? Yan po ang tinututukan naman din po ng BPI at ang ating Field Inspectorate Group sa pakikipagtulungan po ng Bureau of Customs. No? Tinitingnan po nila kung kanino nakapangalan ang mga produktong itong dumating at meron pong mga case build-up na ginagawa. So yun po ang isang mga ginagawa ng kagawaran in partnership with the Bureau of Customs naman po, ma'am. Asek, tungkol doon sa smuggled na sibuyas na nasabat sa Divisoria at sa Manila Port, naabot ng milyon-milyong piso ang halaga. Natukoy na ba kung saan galing yan at sino yung supplier? Meron pong datos ang Bureau of Customs. Ito po ay pinag-uusapan ng inspectorate team naman kasi tinitingnan din po bukod dun sa sino nagpasok, sino ang bumili, ba't nakarating sa merkado. So yung kanilang investigation report po mula sa ating attached agency, ating hinihingi. Pero I think as far as agri-smuggling is concerned, ang lead po is the Bureau of Customs. Pero kasama po ang Department of Agriculture attached agency dahil ito po ay commodity na ating binabantayan din po. Ano yung gagawin sa mga nakumpiskal sibuyas, Asek? Kasi po ang mga nakonfiska, yan po ay sinisira, no? Pero merong mga ibang mungkahi na baka pwedeng itest para mabenta sa kadiwa. Pero yan po ay ating titingnan. But definitely, ang ating posisyon based sa batas po, pag smuggled, yan po ay confiscated, yan po ay sinisira. Now, we will look into testing these commodities. But at the end of the day, we are definitely discouraging at this point. No? Pag meron po kayong nakita na white onion, hindi po yan dumaan sa food safety protocols. Yan po ay smuggled at hindi po tayo nakasisiguro kung tayo ay safe when we consume those products. Kulang na tayo sa supply ng puting sibuyas sa bansa. Talaga nasasabik na rin sila sa mga onion ring. Mag-i-issue na ba tayo ng import permit para sa mga ito, Asek? Sa ngayon, ma'am, ang Bureau of Plant Industry ay nakikipag-ugnayan sa ating mga magsasaka dahil meron pong magiging ani. So yung timing po ng pag-issue ng importation permit at yung volume po ay kailangan po nilang gawing calibrated. Dahil alam po natin na ayaw nating sumasabay ang importation sa panahon ng anihan. Alam din po natin na numipis ang supply ng ating onion dahil yung mga white onion users dati, ma'am, nag-shift sa red onion dahil yun ang meron tayo, di ba? So pati yung supply natin ng red onion, numipis din. So these are the things na tinitingnan ng Bureau of Plant Industry. Meanwhile, we are still selling 170 per kilo red onion sa mga kadiwa po. Asek, may balita ko na umaabot na sa 500 pesos ang presyo per kilo ng sibuyas sa Lamitan City sa Basilan. Ano ho ang masasabi niyo dito at ano pwedeng gawin dito ng DA? Sobrang taas na po ng presyong yan. At patitingnan po natin sa ating regional office in partnership with SABARM, dahil meron din po silang Ministry of Agriculture and Fisheries din po. The thing is, yung pwede pong tingnan natin lagi yung price guide, based on the suggested retail price dati, magkano lang dapat ang sibuyas. Alam po natin na
ang sibuyas na nakikita natin sa palengke, yan po ay galing sa mga cold storage facilities ng ating mga traders. Binili po nila dati sa ating mga magsasaka nung panahon ng anihan at ngayon po ang pagmamay-ari na po ay ang ating mga traders. So meron po tayong ilang mga traders na nakakausap na magbaba ng presyo. Mas kailangan po natin ito paigtingin at kailangan po natin makahanap ng paraan na mas diretso na po mabenta talaga ng ating mga magsasakang kanilang produkto para bumaba po ang presyo ng agricultural commodities para sa ating mga consumers. Apo. Asa anong reaksyon nyo doon sa sinabi ng PESA, Onion and Vegetable Farmers Association na dapat nang magtatag ng sistema para maprotektahan yung mga nagtatanim ng sibuyas at huwag nang umasa sa imported na sibuyas? Tama po. Ako po ay agree dyan dahil ang first and foremost, ang ating poprotektahan will always be our producers. No? Ang ating pinupush din po as far as consumers are concerned is to choose yung ating local produce. No? Kaya nakita nga din po natin, ang preference naman po, pagdating nga po sa baboy, ang consumer preference, ma'am, is fresh meat over frozen. And habang lakas natin ang ating production ng ating agricultural commodities, we always have to ensure na ang merkado po ay nandyan. Kaya ang local po ang ating ipupush as far as our consumers are concerned. Apo. May hakbang na po bang ginagawa yung DA para mas mapagtuunan ng pansin yung mga local farmers ng sibuyas? At kung meron, ano-ano po ito na maaari nating gawin, Asek? Sa ating mga onion farmers, no, meron na po tayong programa kung saan matutulungan natin sila pagdating po sa cold storage facility. Yung pagpapatayo po kasi ng cold storage na magagamit ng ating mga magsasaka ay mahalaga dahil nakita po natin na pagkatapos po nila anihin, bibilin sa kanila ng mababa ang presyo tapos iba na maglalagay sa cold storage. And then yung release of the onions is dependent kung sino nang nagmamay-ari. Kung ang ating mga magsasaka ay may access sa mga cold storage facilities, then hindi nila kailangan na ibenta agad-agad ang kanilang produkto and at the same time, being part of the value chain, then meron po tayong mga nai-eliminate na certain layers para mapababa din po ang presyo sa merkado. So yung trading capital din po ay nagbibigay tayo sa ating mga onion farmers para sila po mismo ay makapag-consolidate ng kanilang mga sibuyas sa mga miyembro po ng kooperatiba. Lahat po ng ating mga intervention is to help the onion farmer sell their product directly to consumers, whether being a consolidator or having enough funds para sila po mismo ang maglagay sa cold storage facilities or magkaroon mismo ng cold storage facilities. Yun po yung mga interventions na ating mga pinagtutuunan ng pansin. Okay, salamat po. Department of Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista. Good morning po sa inyo, ma'am. Good morning, ma'am. Salamat din po. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.